Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe my YouTube channel. Pahit na rin po ng notification bell and pa-like and share na din po at pa-comment. Ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano magpa-online ng passport. Ngayon po, umpisahan na po natin. I-click lang po natin yung ating Google Chrome. And i-search po natin yung passport.gov.ph. So, ayan guys. Ayan po, online passport appointment system. Click lang po natin yan. Then, important reminders. This online passport application form generator is free, but ensure you are eligible to use this system. Have your current passport ready and fill in the information being requested as it appears in your current passport. Make sure that the information provided are accurate and true to the best of my knowledge. Print the completed form and affix your signature on the space provided in the form. So guys, kung nabasa nyo na po yung important reminder, i-click nyo lang po yung proceed. Then, click po natin yung select. Kung kayo po ay mag-renew, click nyo po yung renew. Kung yung pong passport nyo ay nawala, i-click nyo po yung lost. Kung kayo po ay bagong applicant pa lamang, mag-apply pa lang ng password, i-click nyo po yung new. I-click po natin yung next. Lagay po natin dyan yung ating surname. Surname po is apelido. Given name is pangalan. Middle name, panggitna. Dito po yung date of birth. Lagay lang po natin dyan. Pag okay na po kayo dun sa date of birth, kung lalaki po kayo, i-click nyo po yung male at i-click nyo po yung female kung babae po kayo. Then, select po natin yung ating status. Country of birth. Tama na po yung Philippines na nakalagay. Pero kung di po kayo dito sa Pilipinas pinanganak, i-select nyo lang nilang po dyan. And, yung pong province of birth. Yan po yung probinsya kung saan kayo pinanganak. Piliin nyo lang po dyan. So, sa akin po ay Quezon. City of birth. Ayan po guys, yung city kung saan kayo pinanganak. And, how did you acquire PH citizenship? Yung sa akin po guys, kaya naging citizen po ako dito. Dito po ako pinanganak sa Pilipinas. Did you ever lost your PH citizenship? No. Are you current citizen of other country? No. Have you ever served in any foreign government? No. Yan po, kayo lang po yung magsasagot dyan, yung sa baba po. Basahin nyo na lang po. Sariling sagot nyo po yan. Pag okay na po yan, i-check nyo po kung tama ba yung mga nilagay nyo na information. Kung tama po yan guys, yung personal information nyo po yan. Kailangan po hindi kayo magkamali. Kung okay na po yan, i-click nyo na po yung next. Ito pong sa parents. Ito pong surname, yan po yung apelido ng fathers natin. Yung given name po, yung kanyang pangalan. Middle name po yung kanyang panggitna. Then, select po natin yung citizenship. So, yung citizenship niya po ay Philippines kasi dito po siya pinanganak. Yung pong mother's maiden name, ayan po yung kanyang mother's maiden surname. Ayan po yung kanyang apelido. Yan po yung apelido ng mothers natin. Then, given name po yung pangalan niya po. Middle name po yung kanyang panggitna nung siya ay dalaga pa. And yung citizenship po ay Philippines din yan guys. Dito din po siya pinanganak. So, i-check lang po ulit natin yung kanilang information. Importante po na tama yan lahat. Dapat po walang mali. Then, i-click po natin yung next. Kung okay na po tayo dyan, lagay po natin dito yung ating contact number.
And ayan po yung yung email po, kailangan po Google email yung nakalagay dyan. So, ayan po, type nyo lang po dyan. Then, ito po, lagay po natin dyan yung ating address. Dito po yung ating dyan po phase 8. Lagay lang po natin yung address natin dyan. Yung pong area o baryo, yan po yung barangay natin. Zip code 4107 po yung zip code dito sa General Trias. Yung country guys, okay na po yan, Philippines. Yung emergency contact po, ayan po yung contact na ilalagay natin pag may emergency po. Yung surname po, apelido, given name, at yung kanya pong middle name. Yung kanya pong mobile number, ilagay lang po natin. At guys, yung address abroad, wala naman po ako niyan. Wala po akong address abroad. Okay lang po yan. Hindi naman po required na lagyan nyo po dyan. Kahit hindi nyo po yan lagyan. Tanggalin ko lang yan guys kasi nadalawa na siya eh. So, ilagay lang ulit natin dyan guys. Ito po yung address ng ating emergency contact. Kung saan po nakatira yung ating emergency contact. Area o barrio, Pasong Kamatsili to City of General Trias. 4107. Select country is Philippines. Dahil sa Philippines din po siya nakatira. So, ngayon guys, i-check na din po ulit natin yung pong ating mobile number, yung pong ating email address, yung pong ating address. Double check lang guys, triple check kung tama ba yan. Kasi bawal pong magkamali. So, kung okay na tayo dyan guys, kung na-check nyo na po yan at tama naman, yung pong address abroad kahit wala po yan, di po yan required. Kung meron po, okay po, pwede nyo rin pong lagyan. Kung okay na po kayo dyan guys, i-click nyo na po yung next. At ayan na po yung summary. Yung pong at i-check nyo po yung inyong mga information. Date of birth. So guys, yung address po natin, i-check po natin. Contact number. And yung ating pong email. Yan. At yung pong ating emergency contact person, ayan po. I-check nyo po guys. Yan po yung sa baba, yung pong information ng ating mga magulang. I-check po natin kung tama ba. Yung pong sa mother natin. Burgeta Malte sila, no?
Philippines passport number, date issue, expiration date, issuing authority. At guys, okay na po. Kung nabasa nyo na po yung lahat, i-click nyo lang po yung I hereby certified that the all information provided are true, accurate, and correct to the best of my knowledge. Any misdeclaration or misrepresentation may affect the outcome of this passport renewal application. So, i-click lang po natin yan. Check lang po natin yung box and i-click po natin yung submit. At ganun lang guys, ganun lang po kadaling mag-online ng ating passport application. Pa-subscribe po sa aking YouTube channel, pa-like and share na din po at pa-click din po ng notification bell. Pa-comment na rin po kung nagustuhan nyo po ang aking ginawang video tutorial. Thank you guys. Thanks for watching.